guys, what's up? My name is John Wayne and today pag-usapan nga natin itong age of sexual consent na magiging debate topic ni Attorney Randolph B. Libayan at saka ni Fiscal Erwin James Fabriga. No? Promote na rin natin. This will gonna happen tomorrow between 4 to 6 p.m. ang kanilang venue. Palakay natin guys para mas lalo nyo ma-appreciate. Yan. It will gonna be an RMN DZXL 558 Manila. Okay, so ang venue daw po nito ay ang debate format is Modified Lincoln Douglas. Okay. So ang kanilang magiging moderator ay walang iba kundi ang isa sa pinakamagaling na lawyer online. Si Attorney Claire Castro. Ayan. Dapat po may dot yung attorney. Yan, point. Gaya no kila Attorney Libayan. Anyway, guys, so ito ay napakagandang topic I remember somebody asked me to talk about the age of sexual consent. Okay? Dahil na rin sa consideration ng statutory rape na dapat 16 daw ang age of sexual consent. So pinag-aanuhan nga rito, pinagdedebatehan is between 16 or 18. Okay? So even before ko sagutin 'yan, gusto ko munang panoorin yung tungkol dito sa debate na 'to. I know it's very, very exciting at definitely marami tayong matututunan. So napakaganda po na mapanood natin 'to. Unfortunately, team replay po tayo tomorrow because I will be participating sa bar operations. Isa po tayo sa mga volunteers. Actually, I've been doing this for the last 3 years. Nung nag-first year po ako sa pamantasan, wala pa pong bar ops nun. Pero the only support I was able to do is namili po ako ng maraming t-shirt. No, kahit isa lang naman ako. So I bought 2 different colors, tapos different sizes, tapos yung jacket. That was my way of supporting the bar ops back in nung nasa PLM pa ako. Then when I moved to the new university, um, physically po nag-aano ako, ah, sumasama po ako sa mga bar operations. So kanina, pina-check ko yung sasakyan ko, nagpa-full tank na ako and everything kasi meron po akong, um, susundo at ihahatid na barista. Ayan. So we wanna make sure na walang magiging aberya. Everything sa sasakyan is up and running in perfect condition and hindi na para dumaan pa sa gasoline station para lang tiningnan ko na rin yung location kung saan ko siya susunduin para tomorrow ng madaling araw, madaling-madali na lang para sa akin na maano siya, mahanap. I mean, hindi ko na siya kailangan hanapin kasi napuntahan ko na rin naman yung so ang mangyayari is pick and drop lang. Anyway, palambing naman guys, 'no? Isa nga sa hinihingi ko sa aking mga ano, ah, supporters is ipagdasal po natin ang bawat barista, 'no, bar takers na sana is maging successful ang kanilang bar exams. Kung mataas ang naging result ng 2020-2021 bar exams, sana kung di man gano'n kataas yung result, mas taasan pa. Sana mas marami ng lawyers ang mga law students or mga law graduates ang pumapasa sa bar exams. Anyway guys, again, balikan natin itong debate na to. So ano ba para sa inyo ang age of sexual consent? Ito para sa akin, based on the statutory rape, yung elemento po at considerations po ng statutory rape. So, hindi ko muna yan sasagutin till marinig natin mismo sa mas law expert pa sa akin, definitely. Mas tingnan natin yung weight, 'di ba? But on the side, meron po kasi ako nakitang video yesterday, no? And sobrang interesting to para sa akin. First time ko actually
nakita yung video ni RTD, no, Real Talk Darbs. Actually, paano ba? Si Real Talk Darbs po ay taga Dubai. I'm not sure kung hanggang ngayon nandoon pa rin siya. So I was able to meet him, pero snob siyang tao. Sinabi ko yun kay Ma'am Joey, no? Hindi pa siya ganun ka sikat. Meron pong grupo ng Philcom sa UAE na nag-gather, and ayun nga. So, hindi siya approachable, hindi gaya ni Boy Dubai, no, na na-meet ko sa UAE, na talaga namang mas kilalang kilala. Nung time na yon, kilalang kilala si Boy Dubai. Tapos itong si RTD, parang wow. Wala pa man din. But anyway, it's not about him, but his reaction about sa issue ni um Coco Martin at saka ni Julia Montes. Panoorin natin tong compilation. Arestado ang isang lalaking nag-aalok ng pera kapalit ng malalaswang larawan ng biktima niyang menor de edad. Patong-patong na kaso ang isinampa laban sa isang guro matapos daw niyang itanan at ilang beses na pagsamantalahan ng batang estudyante. Arestado isang part-time teacher sa Quezon City dahil sa umano'y panggagahasa sa menor de edad niyang estudyante. Arestado ang isang lalaki sa Quezon City dahil umano sa pangmomolestya sa menor de edad niyang pamangkin. Inireklamo naman ng pangahalay ng dalawa niyang inaanak na pawang mga menor de edad ang isang pastor na taga Giginto, Bulacan. Kita niyo naman na hindi na bago sa inyo na nitong mga nagdaang mga araw, buwan o taon ay hindi na natin maikakaila na padami na ng padami ang mga balitang gaya nito. Di na naawat ang nanay ng biktima nang nakaharap ang gurong ng abuso umano sa kanyang 11 anyos na anak. Ang senaryo ay pare-pareho. May isang menor de edad ang ginawan ng hindi maganda. Sinamantala ang kanilang kamusmusan upang gawing parausan. And it's about time na akong may kaunting reach dito sa social media ay magtaas ng awareness sa lihim na ginagawang ito ng mga tao. Kaya wag na nating patagalin pa, halina't pag-usapan natin yan. Dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Una nating pag-usapan ang salitang dumidescribe sa gawaing ito ng mga tao, yung pagiging attracted sa isang wala pa sa tamang gulang. Alam ko na matalino na kayo pero ito ay ang kung tawagin ay pagiging PDF file. Sa madaling Google search ay malalaman mong itong bagay na ito ay iginakategorya ng mga dalubhasa bilang isang sakit. Sakit sa pag-iisip kung saan labis hindi mapigilan ng isang tao na ma-attract sa isang tao na wala pa sa tamang gulang. Pero teka lang buddy, bago magdiwang ang ilan sa inyo ay hindi porket isa itong sakit ay kukonsintihin nyo na ang inyong mga sarili na may sakit pala ako sa utak kaya okay lang yon. May sakit ako hindi ko naman ginusto. Hindi, napakamali. Kalapastanganan sa ating moral ang ganoong pag-iisip dahil in any way, social media users ay unti-unti nating nakikita ang lamat na unti-unti nang lumalaki dahil na rin sa tila pagtanggap natin ng mga ganitong gawain. Unahin natin si Pareng Wamos, hindi na bago sa siguro ilan sa inyo na minsan na siyang natulfo dahil sa patong-patong na reklamo. Ito ay dahil sa allegedly ginagapang niya ang not one, not two, but tatlong mga minor para mag-take advantage. Ang siste ay kunwari aayain ng collab. Bakit nga ba hindi napakasuhan to ni Raffy Tulfo si Wamos nung nagsilapitan kay Raffy Tulfo yung mga yan? Diba? Bakit kaya? Tapos, barabeng barabom,
Ang inaakalang simpleng TikTok dance collab video lamang ay pang Viva Max pala yung gusto niyang gawin. Alam mo, gusto kong tingnan tuloy ngayon ilang taon na si Wamos. Wamos Cruz age. Okay, 26 si Wamos. Ang pangalan ng girlfriend nito. Hmm. Antoinette Abigail del Rosario. Antoinette. Age. So, kung 26 si 19. 19 siya ngayon, tas 26 si Wamos. Seven years. Pero ang tanong, kailan siya nagpatulfo? Kasi kung 7 years, guys, yung agwat nila, as per statutory rape, dapat 3 years lang ang tanda ng lalaki dun sa babae. Yun yung acceptable. Pero pag tumanda na ron, ang statutory rape kasi, guys, no, pwede ako i-correct ng mga legal expert dyan. Ang statutory rape, whether or not may consent ang babae, basta 16 below, that's considered statutory rape. Okay? Consent man o wala, that's statutory rape. Ang tanong, sinong pwedeng magkaso kay Wamos kung sakali? Yung magulang, yung guardian, or yung victim mismo. Ngayon, kung titingnan natin, kailan ba naging sila ni Wamos? Kung 18 na nun pero sabi kasi ni Kaalaman, nung time na nagpatulfo, minor de edad, 17 lang tong si Antoinette. Oh, kung 17 siya, minus 7. The thing is, as long as, kung 7 siya, 24 si Wamos, at the time ng incident, kung ito kailan ba na yung statutory rape? Republic Act 11648. Tingnan natin kung kailan siya naging naisang batas. 3 years or less. An adult engaging in sexual contact with anyone 16 or under would be committing statutory rape unless the age difference between them was 3 years or less. Okay? Benitez. Inamend niya yung RA 8353, which is the anti-rape law.
So, ang tanong, kailan to in-establish? Kasi kung 2 years ago, so 2021, kailan to? Tingnan natin. Pasok ba si Wamos? Tagal naman. Di kita kailangan. Okay. So it was in 2021 nung na-enact ang law na to. July 26th of 2021. Ngayon, titingnan natin. Wamos Tulfo. So, na-enact na nga yung law. Na-enact na yung law. Because this was September September nung pinatulfo. So, makikita nyo dyan, it was September 8, 2021. Tapos yung batas ng statutory rape, July of the same year. 'Di ba? Bakit hindi kinasuhan si Wamos na statutory rape ng nanay? At that time, 17 years old lang yung anak. 'Di ba? Close natin. Balik tayo dito kay kaalaman. Mga menor de edad pa man din yung nagpapatulfo sa kanya. So, nakahiga na po ako. Tapos, tumabi po siya sa tabi ko. Tapos po, pumatong po siya sa akin. Nagulat po ako. Tapos po, tinataboy ko siya. Sabi ko, anong ginagawa mo? Sabi niya po, isa muna tayo. Sabi niya, bago daw po ako magpaingat. Umisa muna daw po kami. Tapos hinahalikan niya po ako. Niyayakap po niya ako, tsaka po hinalikan po niya ako habang natutulog. Nagising na lang po ako kasi hinahalikan po niya ako. Pati yung kanyang ebab ngayon na si Antoinette Badi ay sinota niya noong menor de edad pa lamang. Nagreklamo pa nga yung nanay. Sinabi ko po naman po sa kanya na menor de edad pa po yung anak ko. Alam niya po yun, sir. Wala po siyang nire-react. Okay. Alam niyo po kung saan sila nakatira? Hindi ko nga po alam, sir. Tawagan niyo ngayon Antipolo PD, Odette, para i-flash natin to at pagbigay alam natin sa ating mga kapulisan. Well, okay naman sila ngayon and I don't have something bad to say sa kanilang current relationship. Sunod ay heto talaga, kapatid. Kumulo ang dugo ko. Kung intention talaga ni Raffy Tulfo back then, no, na protektahan yung mga gaya ni Antoinette. Kung makikita nyo nga yung timeline, naging batas po ang about sa statutory rape in July 2021. And nagreklamo yung nanay ni Antoinette September of the same year. So hindi natin alam bakit hindi prosper yung reklamo na yun into tawag dito, into a criminal case. 'Di ba? Nang marinig ko ang sinabi nitong influencer na ito. About another viral issue, tungkol kay Coco Martin na di umano'y groomer daw sa kanyang karelasyon na si Julia Montes. Totoo nga ba ang groomer at si Coco Martin? Does age really don't matter? You see, tungkol ito sa naging relasyon ni Julia Montes at ni Coco Martin kung saan sa edad na 13. I started these challenges as an emotional... Si Coco nang dumiskarte. 13, 14. If we will be basing it on Coco and Julia, does it apply to them? No, because there's no manipulation involved. If there is, malaking posibilidad na hiwalay na sila ngayong dalawa.
It's very stupid, no? Do you really expect that a 13 years old can make a wise decision like an adult? Even adult, no, cannot make a wise decision. How much more ang edad na 13? Walang manipulator na nagtatagal ng ganon. Alam nyo kung anong tumatagal ng ganon? Love. Did you hear that? Narinig nyo ba yun? Na para bang Okay, eto guys, no, even we proceed. Sino sa inyo dyan ang mag-agree na for you to stay in a relationship, puro lang love ang dapat meron? Kasi it never worked for me eh. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kung hindi kayo nagtutugma sa maraming bagay, then you have to let go of that relationship. It's not all about love. Marami nga ako guys nakitang comment eh. Hindi sa pagiging bitter, but this is true. Hindi ka mapapakain ng love alone. Hindi magsusurvive ang relationship with love alone. Diba? Kayo ba maniniwala that love alone can make a relationship work and survive? Factor yes. Mag-a-agree ako sa inyo dyan. Pero yung sabihin mong love alone? No. I beg to disagree. para sa taong ito ay wala siyang nakikitang mali sa naging relasyon ng dalawa dahil sila di umano ay nagtagal ng ganoon at nagmamahalan na parabang kinukundi na nitong si RTD yung magsyota ka ng menor basta ba mahal mo ito. Ipinablik niya ang makapanindig balahibong statement na ito sa kanyang 3.9 million followers sa Facebook at 239,000 subscribers naman dito sa YouTube. And you see, the like to dislike ratio sa YouTube ay sesitol. Maraming nakapanood ang hindi nagustuhan ang kanyang sinabi at nang dahil nga sa ganitong content. Para tuloy lumalabas na itong si RTD isa rin sa mga sa mga groomer. No? For you to agree with something like that and with that kind of idea, isa lang ang possibility dyan. You're one of them. Na mapapanood natin sa online ay tingnan nyo, mayroon na namang 2, 5. Kasi bakit mo nga ba i-advise yung mga ganyang bagay kung hindi ka rin naniniwala at hindi mo rin ginagawa? Or hindi mo potentially gagawin? Because you have the same reasoning. Kaya ka nga nag-agree, kaya mo nga pinoprotektahan si Coco Martin sa ginawa niya between him and Julia is because para sa'yo, age doesn't matter. Hindi Age matters kung ang sosyotain mo menor de edad. Diba? 10, 100 o 1,000 mga lalaki na naman ang naimpluwensyahan ng kanyang pag-iisip na age doesn't matter kahit na menor de edad ka pa lang as long as you love that person. Tingnan nyo, mayroon na namang 2 lalaki ang ganito na rin mag-isip, hahanting ng menor tapos didiskartehan. Mamahalin ko no dahil okay lang naman iyon base sa kanilang napanood dito kay Real Talk Darbs, and I quote, "That's the power of love." Good points, Darbs. For me, age doesn't matter as long as they love, respect, and understand each other. And buddy, by tolerating this kind of behavior ay hindi na ako magtataka kung bakit ultimo mga lalaking teacher ay ganito na rin ang gawain. Pero dumating kasi sa point na kinuha yung number naming 3. Bakit kami pumayag? Siyempre, parang, wala to, professor natin to, ganon. And 17 lang ako that time, kahit second year college na ako, kasi nga hindi ako naabutan ng K-12. So, bata pa. You see, the chance of relationship like Julia and Coco
is 1 in a million, 99.99% na yung mga matatanda na nagsosyota ng menor ay ganito ang ginahihinatnan. Arestado po ang isang lalaki na nang abuso umano sa kanyang menor de edad na anak. Ang krimen ay paulit-ulit umano ang ginawa ng suspect sa biktima. Tingnan mo, buddy, tulad ni Wamos na dumaan muna sa isa, 2 reklamo mula sa mga menor de edad pa man din bago niya nakilala itong si Antoinette. Who knows kung meron pang iba na hindi na lang nagreklamo. Okay. So, kung babalikan nga natin guys, yung magiging topic ni nila Attorney Libayan at saka ni Fiscal EJ, it is very important for us, one, to watch that debate, okay? To have a full understanding of the law that protects your child from predators like this. I remember, nung nag-aaral pa yung pamangkin ko sa isang university dyan sa Maynila. And she was telling me, yung bata kasi very close sa akin eh. She was telling me that meron pumuporma sa kanyang teacher. And at that time, she was only 17. Okay? Yung pa-message yung teacher and asking personal questions. Ako, I have direct access sa mga professors ko ngayon. And I never asked them anything personal. As in. And so as my professors. Mapababae man yan, mapalalaki yan. So sabi ko dun sa pamangkin ko, mag-iingat ka dyan sa professor mo. And sabi ko sa kanya, I don't like you engaging answering personal questions coming from a professor. Yung professor po lalaki ha, yung pamangkin ko babae. Lo and behold, siguro after few weeks, parang sinasabihan niya yung pamangkin ko kung pwede daw siyang ligawan. Guys, sabi ko sa pamangkin ko, pag hindi ka tinantanan ng professor na yan, sabihin mo na sa mga magulang mo. Kung di mo masabi sa mga magulang mo, ako mismo ang susulat sa university. At irereklamo ko yan. Back then, I was actually based in Dubai pa. Sabi ko sa kanya, if that professor is a threat to your safety and security, let me know. Ako mismo kakausap sa mga magulang mo about dyan sa tao na yan. Diba? So far, tinigilan naman siya ng professor. So this is something na nangyayari. Na hindi naman vino-voice out ng mga anak ninyo, ng mga pamangkin natin, ng mga apo ninyo. So it's very, very important. Lalong-lalo na sa mga college students nyo. Ngayon, mga senior high. Junior high. Remember just few days ago, may isang news, 32 years old na teacher, paulit-ulit na ginamit yung estudyante niyang 11 years old. Kasi nga, age doesn't matter daw, sabi niyan ni Real Talk Derbs eh. Age matters when it comes to minor and you are an adult. Papasok lang yung age doesn't matter if ang sinusyota mo is 80 years old at 21 ka. Nobody will give a damn about that. Diba? Gay mo sugar mommy or sugar daddy yung 8 years old mong jowa, diba? Anyway, alam niyo ba din na ang Pilipinas ay isa ng epicenter pagdating sa online pornography, sa mga child trafficking, sex trafficking? Can you just imagine that? Very recent lang, a few days ago, I was just reading an article about this. Mga sexual predators, no? Mga sex offenders nagpupunta rito sa Pilipinas. And this is one of the other things na iniintindi na rin ngayon ng immigration. Maliban sa human trafficking, yung mga sex offenders nandito na rin sa Pilipinas. Tapos may mga ganitong klaseng influencers na nag-evangelize na age doesn't matter. Tapos ngayon, pag dedebatehan,
ano ang age of sexual consent? It is not a matter of knowing the age alone. It's a matter of knowing the rights. Kung na-violate na ba kayo? 'Di ba? Kaya again guys, I highly recommend for you to watch the debate between Attorney Libayan and Fiscal EJ. Marami po kayong matututunan diyan. And sana no, doon po sa mga nanay na alam na nava-violate ang kanilang mga anak o mga anak na hindi makapagsalita sa inyong mga magulang, PM po kayo sa akin at hahanapan ko po ng paraan para kayo ay matulungan. We do not, no, again, we do not support and tolerate these kinds of relationship. Ulitin ko, exempted ka lang sa statutory rape. Kung ang agwat mo doon sa karelasyon mong babae is 3 years below. Okay? Tigil-tigilan niyo yung wag niyo nang gawing reference si RTD when it comes to ano. Again, mag-a-agree ako sa kanya, sa age doesn't matter if your age is 21. Pero if your age is below 18 below, no? Then mag-isip-isip ka. Okay? Anyway guys, again, maraming salamat sa inyong panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Again, palambing na lang din po. Kindly add sa inyong prayers tonight ang mga kukuha po ng bar exam for this year. Pag-pray po natin na lahat sila, di man handa, pero makapag-focus sa pagsagot sa mga bar exam questions nila. And naway maging successful ang result para sa kanila. Again guys, I'll see you in the next video. Bye!